Hindi. Ano nangyari? Ano nangyari? Ha? Usap lang tayo sandali. Istorya nga naman ka Sir Paul kung unsay nahitabo ba. Gusto lang siya makabalo kung unsa po'y kuan ninyo. Bulag na daw sila. Ayun yung sinasabi ni Tantan kanina. Siyempre nagbulag man mo niya. Unsay paagi sa inyong tribal ana. Balo pud mi ba? Sorry po, sir. Uwi na lang kayo. So yun, magandang hapon sa inyong lahat mga kababayan. Ayan, bibisitahin natin itong favorite nyong lap team. Yan. Saan natin si Jerome at saka si Quindy, kamustahin natin. Kasi nga diba, napanood nyo yung may plan kami na imbis na dito sila tumira, ay doon na lang sa pagbantayan sa fish pond para doon. So tara, punta tayo. Ta, nandito ka pala. Kamusta? Kailan pasok nyo? Lunes? Langga? Kailan pasok? Ha? Nag-organize kayo. Ha? Langga ano? Lunes? Nasaan si Kwan? Hindi. Oo. Ha? Balay. Sa balay? Si Jerome. Si Jerome Langga. Wala na eh. Ha? Wala na. Anong wala? Nawalay na sila. Naghiwalay. Ano naghiwalay? Nakabot ang isa papas bata. Marites ko. Naggali ka? Nasa si Quindy? Nabalay. Si Jerome? Naghiwalay na. Naghiwalay na sila? Gulo ko ka. Naghiwalay. Hindi nga. Ano nangyari? Abot ang papas bata. Teka lang mga kababayan na. Ito Marites to eh. Bakit lagi ka nandito? Bakit lagi ka nandito? Naman akong ayuan. Nang balay. Diyan man nakatira sila ano? Akong ayuan. Wala na sila ano diha? Jerome? Di ba tira man to sila nagpuyo? Wala na? Wala na eh. Di raman balay nila Jerome. Balay siyang ugang. Oo nga pala, pinaalis nga pala sila doon dahil bumalik na yung ano, yung may-ari. Ano sabi mong naghiwalay na? Nag-abot ang papas bata isa. Itong asawa niya isa? Itong una niyang asawa? Papas bata. Ay, yung ama ng bata. Nasaan si Quindy? Sa balay. Patay tayo nito. So, ibig sabihin, napunta na dito yung lalaki. Dinalaw si... Windy. Dinalaw lang naman si Jerome. Nagdagan naman to. Ibig sabihin mo, naghiwalay na sila? Halak ka. Yung pa naman pinunta nito, ng kapatid ko. Para daw mamit niya. Ito si Langga. Ayun si Langga. Langga! Alika dali. Bakit maraming tao doon? Mga bisita. Asan si Kuya Jerome? Panipala ako. Asan si Kuya Jerome? Hiwalay na kang ate. Tayo, naghiwalay daw. Kanusa pa? Lapon kuhan. Makikiano tayo dito kay Tantan. So sabi niya po kasi, yung lalaki, ibig sabihin mo dumalaw na dito ang lalaki.
Ako po yung ama ng bata. Yung, di ba may baby po si Windy, itong lalaki. Dinalaw daw po nung lalaki. Tawagin mo nga si Windy. Pwede ka mong makausap niya. Anggos. Pundi niyong ko. Windy. Ano nangyari? Windy. Windy. Halika. Usap tayo. Ha? Ayaw daw. Bakit? Ano nangyari? Ha? Hindi. Kasi po siya yung ama ng anak ko binalik na dito. Kasi daw yung ama nung anak niya bumalik na. Halika, usap tayo dito. Ha? Ba't ayaw mo? Usap lang tayo para ano ba? Halika. Pwede. Usap lang tayo sandali. Ayaw niya. Sabihin mo nga, Tan. Dali, sabihin mo ano. Kung pwede tayo mag-usap. Istoryahan mo lang para ano. Anggos. Ano man? Kung istorya ako na si Hindi. Usap lang tayo ba? Bakit ayaw mo? Ayaw ko na siya. Anggos. Ikaw nga din, bisayain mo daw yung Pasig ano sa'yo, Bisaya. Windy. Ano day? Ano day problema day? Ha? Sige na, istorya nga naman ka Sir Paul kung unsay nahitabo ba. Gusto lang siya makabalo kung unsa puy kuan ninyo. Sinabi mga naman gud untay plano si Sir Paul unta sa inyo ha nga buhaton sa inyo nga mag-asawa. Mga karon gusto unta ka maistorya unta niya kung unsa jud ang tinuod nga hitabo. Wala may kuan si Sir Paul nga laing intensyon. Istorya ni Sir Paul. Kung say kuan ninyo problema para masulbad na ba? Asa days Jerome? Bulag naman ni. Wala na daw sila. Ayun nga sinasabi ni Tantan kanina. Pero kabalo ka asa siya karon nagpuyo. Wala na. Anong nagbulag man mo? Ali dire. Dire ta ba? Istorya si Sir Paul. Sige na good. Para maistoryahan kung unsa yun yung problema kay lisod mo po kayo nga kami wala may kabalo kung unsa jud tinuod nga nahitabo. Nya layo biya kay mong biyahe no nya. Ingani ra murag madismaya pud si Sir Paul nga ingana ang nahitabo sa inyo ha. Lagi kumbaga murag gitabangan biya jud mo ni Sir Paul para okay inyong pamilya. Nya karon maingana may bal-an ni Sir Paul layo kay mong biyahe. Ingani ra mong maabtan diri. Nya di pa jud ka makikistorya. At least unta istorya ka namo. May bal-an man lang namo unsa jud tinuod. At least kung muuli man may dili pud ingon nga murag sakit sa among buot.
Unsa day rason ngano mang nagkuan mo, nagbulag mo? Hindi. Hello po. Kausapin lang naman siya ha. Okay lang. Istoryahan lang namo te kay kumbaga murag umuwi ka balugod unsay nahitabo jud sa ilaha ba nya. Layo-layo ba mo ang biyahe. Yung umuwi ka balo unsay nahitabo silang duha. Windy. Usap lang tayo. Para ano ba, maano natin. Para maistoryahan po nato imong unsa Kung- jud inyong kuan ba, oo, unsa inyong kung- problema jud, unsa yung rason. Hindi, yun nga daw ano. Ang lalaki. Hindi, okay lang naman kung naghiwalay na. Hindi, para maintindihan lang namin bakit ganun. Kumbaga para pod kabalo pod mi kung unsay mga paagi po ninyo kay siyempre nagbulag man mo nya. Unsay paagi sa inyong tribal ana. Para makabalo mi ba? Para maintindihan ba namin, kundi? Sige na. Makikstorya raman mi kay para makabalo pod mi ba? Sorry po, sir. Wait na lang tayo. Ayan day. Desisyon mo. Tayo ito ba? Sige, Kundi, pasensya na. Tay, pasensya na po. Ay, napahiya naman ako eh. Pasensya na po. Tara, okay na. Tayo. Unsa man tutan ang katong di ba kasal naman sila sa tribal. Nakabayad sila. Ang buto pa man ito nagreklamong halati. Awa pa nagreklamo, wa pa pud sila nagka-istoryahan na pud ni Quindy. Oh, So kada tong nahitabo nga ni anhi ang ano, oh, yung isa ka papas bata. hindi pa daw sila nag-usap simula nung nagpunta yung papa nung bata. Hindi pa sila ulit nag-usap ni Jerome. Kaya hindi pa na-desisyonan ng tribal kung ano yung gagawin. Kasi hindi pa nagreklamo si Jerome sa tribal. Sinaran tayo ng pinto. Napahiya ako dun ba? Ayaw niya makipag-usap talaga eh. Si Jerome kaya, kausapin natin. Puntahan natin. Asan to siya? Kalokasa si Jerome ron. Ah, Si Jerome, kabalo kaasa si Jerome. Si Jerome nalay istorya ako na to ba? Kasi kuan di man siya istorya. At matuan. Jerome na lang muna dahil baka doon lang naman yan sa luno-luno sila. Puntahan na lang natin. Daanan Layo na man ng natin. luno-luno. Anong oras na gabi na? Hindi, kaya naman gusto ko siyang kausapin. Siyempre kahit paano na ano natin yan eh. Natulungan natin ba? Kasi nga may plano tayo yung pabahay. Kaya nga. May plano po kasi mga kababayan na pabahay. Kaya lang siguro naiintindihan ko naman si Quinty baka nahihiya na sa atin kasi nga yung ginawa niya ba. Naiintindihan ko siya. Kaya lang syempre. Sabi ka, nakakagulat lang ba? Kasi okay pa naman yun sila nung punta natin dito. Di ba parang akala ko nga yun na yun eh. Kasi nagsiselos na siya. Dinalaw kasi nung lalaki. Siguro napanood din siguro. Sa vlog siguro. Nakita niya sa vlog na gano'n na. Siyempre, papa yun ng bata eh. Paano kaya ito no? Gagawin natin. Hindi, ano pa naman tayo dito day? 3 araw pa naman tayo dito. Baka sana makausap talaga natin siya. Ngayon. Para at least malaman natin kung kumbaga kung may napag-usapan man sila nung ano, tatay ng bata, kung ano yung napag-usapan nila. Para alam din natin yung story talaga. talaga. Si Jerome, Kawawa eh. Kahit ako naawa ako sa kanya. Kasi parang ano na yun eh. in love naman ito siya. Napamahal na din Oo. siya sa bata din. Anong plano ni... Nakita mo si Jerome nung ano? Umalis na lang siya dito? Wala po mo nagkakuan ato storya ni Jerome. Sukad ato wa pa jud ni anhi diri. Masa buka na to tuon si Jerome. Diba baka pagdating natin ng luno-luno wala din doon. Itong nanay na lang niya kausapin natin. Pwede. Kaso hindi man din niyo makaintindi ng ano. Lumad.
Ay, si Tantan na lang. Translate natin. Pa-translate. Na. So, ayun naman tayong kausapin nga niya. Panahiya na ako bumalik niya sa bahay. Hindi, ano lang natin. Adtua dito ang iyang mama niya. Kanang sekretua lang ba? Pwede ba na mo siya na lang may istorya na mo dire? Balag di mo istorya ko hindi. Adtua dito ka. Teka lang lagay ko. Tan. Ikaw ni Mike dali. Istoryahan lang siya. Balag kay di mo to makasabot og Bisaya gud. Istoryahan lang ha. Iyang mama ba. Boy, sag. Ag istorya akong labag para kakuha. Si cellphone, sumari kung kanigligkatan. Oo. Win. Win. Asa to adto? Ambot. Hindi natin alam saan na sa punta. Hindi natin alam kung saan na sa punta. Abulin mo dali, abulin mo. Win. Gwen! Pasensya na kayo mga kababayan. Ayaw ko na sana mahimasok kasi pinagsaran ako ng pinto. Kaya lang. Gwen! Habulin mo nga tan. Habulin mo. Mainit ang panahon ng mahal ng kuryente. Gumamit ka na ng Solar Stand Fan mula sa PBT Solar, matibay at maasahan. Di na mangangamba sa mahal ng iyong bill dito. Tiyak mapawaw ka kaya pili na. Gwen! Madali ba? Para yung manakag. Ikaw nga day. Kaya para sa... Gwen! Sadali ba? Oo nga, problema mo nga. Yan kaya lang. Usap lang ba tayo? Sige na ba? Pag-usapan lang natin. Wala namang problema saan kung naghiwalay na kayo. Pag-usapan lang ba natin kasi, 'di ba? May mga plano pa kami para sa inyo eh. Para maintindihan lang namin anong nangyari. Hihina ako. Pwede. Sandali ba? Uy. Hindi ka mapigil ba? Ayaw na sir, wala mo yung labot. Nagbulag na lagi ni. O sige, upo muna tayo dyan sa kahoy ba? Dito ba? Lagi, nagbulag na lagi ni sir. Hindi, Ay naku, paki, apiris. hindi, okay lang naman kung nagbulag na kayo.
Ang ano lang namin, maintindihan namin, bakit kayo naghiwalay? Anong nangyari? Halika, upo muna tayo dito. Basta nagbulag namin sir. Hindi, oo nga, nagbulag na kayo. Alam ko nang hiwalay kayo eh. Upo lang tayo dito ba? Upo. Upo. Para maintindihan ng mga... Sige na, upo ka. Nakikiusap ako sa'yo. Ano? Sige, umupo ka. Upo ka dyan. Ano nangyari sa inyong dalawa? Ang akong asawa dati sir, nibalik. Tapos, si Jerome, wala namin, nagbulag namin ato kay. Ang saan man ako, nagbalik man ang amahan sa bata. O, yun yung sinasabi sa amin kanina. Na naparito daw ang asawa yung... Hindi ko naman masasabing asawa niya yun kasi hindi rin naman sila kasal. Kumbaga yung nakalibin niya, yung ama ng anak mo, napunta dito. Paano nakapunta dito yung yung lalaki? Nakakita man sa comment ay sa poster. Maungan anhi diri kay kuwaon na daw ang bata. Nga pagkahuman, nabulagan na ako si Jerome. Nakibalik na ako sa iya kay ang bata man kuwaon man niya tapos ako. O, Di man ko gusto nga ang bata makuha niya madala. Di ako na pud kuha dawat. pwede ka namang hindi pumayag na hindi kunin ng bata eh. Ano, gusto mo na rin sa makasama siya? Okay siya may amahan sa bata si Jerome di. Kuha na di ana nako si Jerome. Siya na lang pud akong gipili kay siya may amahan sa bata. So, nagdesisyon ka na talaga na hiwalayan mo na si Jerome? O sino nagdesisyon? Ako jud. Kailan pa kayo naghiwalay? Turang isa 4. Asa na si Jerome ngaron? But asa na to? Ano ko kabalo? Wala naman mi kuan connection. Di ba bawal? Kasal na kayo Kasal na kayo sa mga katutubo. O paano ngayon yung gagawin nyo? Hindi ka magbabayad. Ha? So ani ako. Kami jud kay. Amo jud ilis dan ang mailis dan jud namo ang kuan. Kasal namo tong mga gasto. Diyos ko, akala ko pa naman nadidevelop na kayong dalawa. Mahal mo pa tong lalaki? Oh, tong amahan sa bata sir. Mahal mo? Si Jerome? Pag wala sir. Yun ang problema. Excited pa naman akong ibalita sa inyo yung yung plano ko para sa kanilang dalawa. So sasama ka na doon sa lalaki ulit. Oh, sir. Kailan kayo pupunta? Kailan babalik siya dito? Ha? Muuli na naman daw sa kuan sa yang. Muuban ako dito sa akong ugangan sir. Muuli magbit sa 9. Sabihanan daw. Wala namin diri Sa 9? Bit sa 9. Tagom. Diretso na kayong tagom. Sigurado ka na dyan sa decision mo? Hindi mo, Sir. hindi mo ba minahal si Jerome? Di na siya kay. Niabot naman ang papasabatan. Nakibalik man. Naintindihan ko naman yung feelings mo. Pero nag-usap ba kayo ni Nag-usap ba kayo ni Jerome? Nag-usap kayo ng maayos? Wala O sir. wala? Anong ginawa mo sa pinalis mo lang? Gano'n? Mm. O inabot, nung dumating tong lalaki, amahan sa imong anak, hindi to si Jerome. Naa. O ano ginawa niya? Ako nang gipahawa sir. Dapat kinausap mo man na siya ng maayos. Hindi yung pinaalis mo lang bigla, gano'n? Mm. Kawawa mo si Jerome day. Oo, man si Jerome Quinty. Nakita ko pa naman kay Jerome talaga. Gusto niya si Wendy talaga. Dapat kinausap mo lang ng maayos. Hindi yung bigla mo nalang pinaalis. Siyempre, nasaktan din yun.
Anong petsa na ngayon? 7. Hmm. 3 araw na. Asa kaya si Jerome? Kasi gumawa ito sa kanila sa luno-luno nga. Pwede man natin puntahan din. Maganda sana mag-usap kayo ng maayos. Pagharapin namin kayong dalawa ba, kung talagang maghihiwalay kayo, mag-usap kayo ng maayos, hindi ganun. Kung ano na mo, agtuon na mo si Jerome niya, ipa-istorya na mo si Imuha, makikistorya kasi ha. Dili na kay papamanggod sa bata masuko. Eh wala man dito. Oh. Hindi mag-usap lang ba kayo? Istorya lang man. Mali man tong ginawa mo, hindi. Mali to. Mali yun. Dapat, pagka ganyan, mag-uusap kayo ng maayos. Kasi may mga plano rin siya para sa'yo. Anak ko'y balak makig-istorya kang Jerome sir. Hindi ka ba naawa kay Jerome? Ha? Bilis naman na. Naloy unta pero yung saon man. Naabot naman wala tayo mahimo. May magagawa ka pa naman sana kung kinausap mo lang siya ng maayos. Ang ibig sabihin ko, kung talagang ang pipinili mo tong lalaki na ama ng iyong anak, kinausap mo lang siya ng maayos ba? Na Jerome, pwede ba ganito? Kasi nagbalik na tong amahan ng lalaki. Amahan ng cat. Nag-usap ba kayo ng maayos na Jerome, pwede ba ganito? Kasi dito na yung ama ng anak ko. Kinukuha na yung anak ko at gusto na ulit namin magsama. Baka maintindihan ka pa niya. Kaso pinaalis mo bigla, masakit yun. Kailan ko alis? Ano bebe? Sakto, nandito pa tayo nun. Anong oras pupunta dito? Buntag? Umaga, hapon. Nalungkot naman ako bigla. Excited pa naman ako na ibalita sa iyo yun. Tapos, ganun lang nangyari. Pero naawa din po kay Jerome. Pero naintindihan ko din siya sa part na yan. Na alam, ganun talaga eh, yun yung first love niya. Problema lang din ay may nasaktan ka rin isang tao. Nasaktan mo si Jerome. Pero hindi ko naman din kita masisi. Dahil kung talagang wala kang nararamdaman sa kanya, mahirap naman nga ipilit yung isang bagay na hindi mo naman gusto. Pero sana makapag-usap kayo ng maayos. Ha? Mag-usap lang kayo. Maganda yung paghihiwalay ng maayos. Hindi yung parang naghiwalay lang kayo ng wala lang. Huling tanong, mahal mo si Jerome hindi? Dili sir. Mahal mo tong lalaki? Katurang unahan sa bata sir. Pwede bang may mensahe ka na lang kay Jerome? Anong gusto mong sabihin kay Jerome? Makigsuri na lang sa iya ha. Makigsuri na lang ko sa iya ha sir. Nga. Dili na gyud ko siya. Magbalik na ako sa amahan sa bata kay siya may nauna. Okay. Ay dun sa mga humanga sa inyo, sa nagmahal sa inyo, mga viewers natin, ano gusto mong sabihin sa kanila? Sorry na lang sa ilaha kay kuan nakigbalik na ang amahan sa bata. Wala na mi kang Jerome. Kung ikaingon sa ila nga sorry kaayo. Okay. Nalungkot ako.
Di ba ganun talaga? Wala tayong magawa. Parang nabigo ako ulit. Ang sakit. Sakit sa dibdib ba? Parang ako yung nabigo ulit. Ay, Ginoo ko. Bilis. Nalungkot ako na hindi ko maintindihan. Parang may kirot sa dibdib ko na hindi ko ma-explain. Parang nanumbalik yung kirot ba? Pasensya ka na, Quinty, ha. Kung alam kong hindi na dapat ako nagipanghimasok, no? Kaya lang syempre nakilala namin kayo as a couple na ganyan. Nasubaybayan natin yung paano namin sinagip yung kapatid mo, paano natin ginawa ng paraan na maayos yung buhay ninyo, kung ano yung plano ko para sa inyo ni Jerome, yung papagawa namin kayo ng bahay. Kaya ako nandito, excited ako dun eh. But hindi na mangyayari yun kasi yan, nagbulag na kayo. Hindi ko rin alam kung anong mangyayari kay Jerome, kung anong buhay din ng ewan, hindi ko alam. Dadaan na namin siya sa sunod na araw, ano. Excited pa naman yun sa bahay nila. Kaya nga, Papatay yung bahay. excited pa naman akong ibalita sana sa inyo na baka pwedeng doon na lang kayo sa Davao tumira, doon sa Saloy, doon sa PB Farm number 2, magbantay sila ng fish pond. Yung fish pond kasi na yun ay para sa mga kagaya yung mga katutubo, yung aanihin na isda. Bibigay ko sana sa mga katutubo, kayo magbabantay para naghiwalay na sila ba. Hindi naman natin pwedeng pigilan ang puso niya, kung ano man po yung nararamdaman niya kasi yan yung nararamdaman niya eh. Yan siya, yun ang puso niya eh. Pero masakit talaga eh. Masakit. Ako nasaktan ako. Ikaw? Sakit eh. Sakit na. Subaybayan natin eh. Umasa ako ba? Nabigo. Ang ano ko kasi dahil Nabigo si ako. Jerome. Yun nga inisip. Si Jerome talaga yung ano ko kasi kumbaga akala ko talaga okay na sila. Okay na silang dalawa. O sige, Wendy. Halika na, uwi ka na sa inyo. Huwag ka nang umano. Okay lang naman sa amin. Ganun talaga. Naintindihan kita sa part na yan. Para sa, sabi mo, dahil siya nga yung ama ng bata, wala akong magawa. Humingi na lang din kami ng pasensya kung bakit kailangan pa natin ganito, mag-usap ng ganito na naghahabulan. Naintindihan din kita nung sinarahan mo ako ng pinto. I know yung feeling na nahihiya ka na ayaw mo kaming kausapin, pero naintindihan kita. Ang point ko lang dun is mayong hapon po. Ang point ko lang is yun nga, makausap ka lang regarding dyan para mas maintindihan din ng viewers natin kasi nasubaybayan kanila. So dito na po matatapos yung kwento nila. Masakit naman sa akin, natapos na rin yung Jerome and Quindy. Si J Queen, wala na tayong J Queen ba, wala na tayong masusubaybayan na ganon. Pero kakausapin lang namin si Jerome, kumustahin namin siya. Okay lang ba? Kakausapin namin si Jerome. Okay lang, sir. Wala na tayong sa kanila. Ay, Quindy. Ang daming nabigo ngayong araw. Kahit ako nasaktan ako. Hindi ko ma-explain. Yung pala yung feeling na pag yung nanonood ka, yung di ba, dati ako yung pinapanood nila na naintindihan ko na yung feeling ng mga nanonood sa atin na hurt. Saktan. Ngayon ako din, sobrang nasaktan ako eh. Wala tayong magawa din. Kay Jerome. Nasaktan ako para sa akin. Ano ganong Quindy? Ano ba yan? Sensya ka na. Alam naman talaga namin yung story ng buhay mo na mayroon kang nakaraan. Sa kanya din siguro din At saka yung relasyon din pilit din yun eh. pilit kasi yun kasi nga alam nyo mga kabayan na noon lang sila nagkita eh. Nakasal sila na hindi naman
nila ini-expect na ganun kadali dahil sa tribe nga nila. Tapos pinubuo pa nila yung mga araw na sila yung nagmamahalan o magmamahalan sila, yung mga araw na nakita natin na magkasama sila, no? Ni-expect ko na nga na mayroon na silang pagmamahalan na nabubuo, na wala. Dahil dumating yung totoong lalaki na nauna sa kanya, na ama ng kanyang anak. Yun ang mahirap. So kukunin na po siya rito ng kanyang asawa, parang doon sa biyanan. Kasama siya. Sigurado ka na kung hindi doon? Baka mamaya masaktan ka lang ulit? Hindi naman? Ano kung nasaktan ka ulit? Iwanan ka ulit noon? Baka isipin din kasi sikat na siya kaya bumalik. Oo, baka ganun. Baka, di kaya, sorry naman sa lalaking nanonood, sorry sa'yo. Baka naman iniisip mo lang kasi, nagbablog ba siya? Ang lalaki? Nagbablog pala. Ano yan, sa Facebook? Ayoko naman maging bias ako kung ano. Huwag naman sanang gagamitin lang si Quindy sa akin, babalik ka ngayon tapos alaman mo lang si Kato. Ayoko maging bias but dahil nakasuporta kay Jerome. Ang iniisip ko kasi is alamin ko sa kanya mamaya. Baka magbablog kayo, hindi. Magbablog ba kayo? Nasabi niya sa'yo magbablog kayo? Magbablog kayo? Lalaki. Ang lalaki? Tama. Ha? Sabi mo nagbablog-vlog daw yung lalaki. Anyway, payo ko lang sa'yo, ang wish ko sa'yo, hindi ka masaktan, hindi maulit yung nangyari ulit sa ginawa niya. Hopefully dun sa lalaki hindi naman, pero wala na kami magagawa nandiyan na yan. Hindi, sa akin, I wish you all the best, hindi ko hinahangad na ikay mapahamak. Sa amin kasi puro kabutihan lang para sa'yo. Ano man ang mangyari sa buhay mo, desisyon mo yan. So kami naman may planong maganda para sa inyo sana ni Jerome, kaya lang maaring nahuli kami at may pinili kang yun talaga yung gusto ng puso mo, and then ka namin sa part na yun, pero mag-iingat ka lang okay ka na? Sige mga kababayan, pasensya na kayo at wala tayong magagawa. Yun ang buhay na pinili niya, yun yung gusto niya. So malungkot man sa atin, kailangan po natin tanggapin. Salamat po sa inyo. Kakausapin na lang natin si Jerome po. Okay, Quindy! Queen.